Yes. Kamusta naman kayo? Kamusta naman kayo? Oo. Habang sila nagsisikain dyan, kami naman nandito, nagkikwentuhan lang, pondahan. Kwentuhan sa may bandang tindahan. Eto, gusto ng mga tao eh. Tana, kahapon ko pa punta, napansin ko tugin na sa akin to eh. Anyari? Di nakikita live ko eh. Ha? Di nakikita. Oh? Di nagpipit sa amin. Sige, patayo na lang natin. Ayaw dahil patagilid. Patingin niya ako. Ayan na. Nakikita naman, Gil. Sobra ka naman. Siyempre maraming technical difficulties to kasi first time ito eh. First time sa mundo ng internet na merong isang programa na sumasagot ng mga tanong, tapos naka-live, tapos naka-ganon, landscape. Yung combination na yun, bira yung landscape eh. Kadalasan, syempre siya lang mag-isa o ako lang mag-isa, ganon. Yun yung normal. Pero itong ganito, tapos naka-landscape ha, nagno-notify si Facebook eh, ayaw daw niya. Ayaw ni Facebook. Wes, ikaw maganda. Pes. Ako pa rin na masusunod. Okay. Yeah. Nakanina yung mic? Nasa isang mic? Pakilala muna kayo. Go. Magandang gabi, Pilipinas. Ako nga pala si Jason Año from Taytay Rizal. Taytay. Magandang gabi, Pilipinas. Emil Alido, Binawanan. Yan. Okay. Magandang gabi, Pilipinas. Ako si Mary Jane Pitita ng Kainta. Yes. Magandang gabi, Pilipinas. Clark Aldave ng Antipolo. Antipolo. Taki na manalo. Magandang gabi, Pilipinas. Ako nga pala si TJ Cabinete from Pililla Rizal. Okay. Sige, ready na tayo for questions. Yung mga hinandaan nyo na. Kung ano man yung mga hinandaan yung mga tanong. Sige, go. Mauna na ako magtanong, brother. Total, una yung mga chismisan eh. Okay. Hindi, makikirides muna tayo. Okay. Ikaw ba, kung ikaw halimbawa yung lalaki, tapos na-post ka ng ganon without your permission, disregard mo na natin yung law. Para sa'yo, ano sa tingin mo? Is it below the belt or... Below the belt daw yun eh. Kasi smoke and... I mean, ikaw... below the belt yun, Brad. Alam ka naman, above the belt yun. Ano yung first base lang? Wawa sa'yo, boy. I mean, kung ano yung mararamdaman mo, tayo na bad trip yun. Kaya tignan mo, diba, yung sorry niya, 22 seconds lang eh. Ano pa nga ba naman nasasabihin mo ron, diba? Kasi ganito yan eh. Ito kasi punto dyan eh. Sige, okay, nasaktan is one thing. Diba? Nasaktan is one thing. Pero sinira mo na yung karir ng tao, that's a completely different story, brother. Diba? Sinira mo yung karir ng tao eh. Paano kayo nanganap buhay nun? Nasira mo. Diba? Nabiyak yung puso mo, nagkakaintindihan na yun. Pero that's personal. Yung professional, ibang usapan yun. Dapat may boundary yun. Ang tawag dyan, compartmentalization. Doon ako bilib kay Rico Blanco eh. Kasi isipin mo yung konsepto, si Rico Blanco tahimik lang, relax na si Rico Blanco. After all the turmoil and traumas, kung meron man siyang naramdaman na gano'n, emotional damage, tahimik siya ngayon. See? Pero hindi naman natin alam kung tuloy-tuloy ba talaga sila nun eh. Diba? Si Maris at saka si Anthony, nung mga panahon sila pa ni Rico Blanco, wala tayong malay dun. Hindi natin alam yun. Pero ang sigurado, ngayon, pagkatapos nung turmoil ni Rico Blanco, nung pagkatapos nung nangyari, si Rico Blanco tahimik ngayon doon sa issue ng ex niya. Tahimik siya. Baka gumagawa ng bagong kanta. Baka hindi na 214, no? 420 na. 420. Tundaki na smoking. 420. Okay, sige, go. Next question. Tanong pa mga idol. Kahit ano, kahit pang negosyo. Kasi yung mga iba rito, negosyante eh. Bali yung question ko, brother, paano po natin maiiwas yung mga kabataan since uso nga yung nangyari ngayon kay Maris? So, sa mga kabataan, ano yung masasabi mo para maiwasan nila yung maagang pag-boyfriend? Wala naman silang pakialam dyan, diretsahan lang. Wala silang pakialam dyan, puta, testing yung mga yan eh. Ganon din naman tayo nung kawataan natin eh. Taka na, wag kang magpanggap, alam mo yan. Ganon din tayo, mga panahon teenager tayo, no? O, nagisa ka sariling mantika. Pero, hindi it's a matter of, okay, sige, internet is there, diba? Para sa mga bata, maiiwas, bla bla. Kung makikinig,
Pero nakasulat kasi, utos ng Diyos sa Biblia, 22:6 ng Kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iwala na may primary obligation na turuan yung bata, magulang. Sa magulang dapat nagsisimula yun. Ang problema, minsan may mga pagkakataon, nasa loob ng bahay, may problema. Tignan mo, ang Maris tuloy, ang ginagamit na tuloy na scapegoat, hindi, broken family kami. Hindi nyo alam kung ano pakaramdam nun. May problema yung pamilya natin. That makes sense. That makes sense kasi hindi pinag-uusapan eh. Tignan mo, karamihan ng mga bata na nanggagaling sa broken family, may diferensya ugali. Bakit may diferensya ugali? Siyempre, halo-halo na yan, di ba? Jumble-jumble na yan dyan, megus-megus na yan. May trauma dyan, di ba? May neglect dyan. Tapos nandyan na rin yung hindi nagturo ang mga magulang. Andyan na rin yung pera-pera na lang, binibigyan ng pera bata, tatakbo bata sa tindahan, papatapon nila sa eskwelahan, bla bla. Makikita mo yun eh, di ba? So alam mong malaking factor talaga yung pamilya, malaking factor ang upbringing. Kasi yun din yung sinasabi ng mga based on science, 0 to 7 years old, yung conditioning ng mga bata. Sa mas madalas sa pagkakataon, yung 0 to 7 years old na conditioning ng mga bata, sapat yung 0 to 7, 0 to 12 years old, para tuloy-tuloy na ngayon yung buhay niya, na kung ano yung natutunan niya galing sa mga magulang niya, kung sino man yung nagpalaki sa kanya, ganun din ang magiging buhay niya. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, hindi nahulog na masyadong malayo sa puno. Ang may primary concern, ang may primary obligation na yung mga bata ay magabayan, galing dapat sa mga magulang. Tapos secondary na lang siguro ang social media. Kung yung magulang matitino, dapat sila na rin yung humanap ng mga influencer na makakabuti sa mga anak nila. Sila na rin dapat yung humanap ng influencer. Kasi tiyan mo, ang mga bata, alam mo naman galing tayo dyan sa ganyan stage di ba? Yung naghahanap ka ng iiduluhin. Tapos madalas sa pagkakataon, hindi yung magulang mo ang idolo mo. Dahil hindi yung magulang mo idolo mo, hahanap ka ngayon ng iba. Maaari galing sa barkada, maaari galing sa eskwelahan, maaari galing sa social media, maaari sa mainstream media. Basta kahit saan, hahanap ka ng iidolohin. Kung ano ginagawa ng idolo mo, ganun din yung ginagawa mo, kinokopya mo. Ganun ang nangyayari, di ba? So ngayon, magulang, hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw ang idolo ng anak mo. Importante na dapat ikaw din na magulang ang mag-introduce ng iidolohin ng anak mo na kokopyahin niya yung tao na yun. Yung mindset ng tao na yun at marami pang iba. Ang mga ninong at ninang, ganun din dapat ang trabaho. Ang problema, mga ninong at ninang, hinihingan lang ng pamasko at saka pa-birthday Hindi pinakikinabangan pagka-usaping moral Minsan nga, pagka sa pamimili ng ninong at ninang, pinipili na lang mayaman, hindi na importante moral So yun ang sagot ko ron, tungkol sa mga bata, para magagabayan. Trabaho ng mga magulang yun, dapat magulang ang naglalatag niyan. Social media, andyan din, pero dapat magulang yun namimili ng mga influencer na dapat pinakikinggan ng mga anak nila. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi rito sa live mo, pang-ikot ng camera, hirap na kami Nakatabing yung mga ulo nyo. Eto ngayon ang bago sa social media. Takina, pagkataba talaga ng utak ng Chester Sino makakaisip na itabingi yung camera para tumabingi yung mga ulo nila? Mag-effort naman kayo, putang ina. Mag-effort naman kayo. Sige, go. Tingnan natin kung may mga questions dyan. Ang sakatan ng leg ko sa PC gamit. Ang sakatan ng leg ko kapapanood sa inyo. PC kasi gamit ko, nakabaliktad din ulo ko. Putang ina. Mag-effort kayo ngayon, bala kayo dyan, tabingin nyo yung monitor. Okay, go. Next question. Meron pa ba rito? Questions, go. Dinadigest nyo pa yung tungkol kay Maris? Yung tanong, ang seryosohan talaga. Okay, kuha ka muna ng tanong dyan, Gil. Wala nga nagtatanong, nagsasabi lang, iikot yung camera Bahala kayo, ganyan na itsura ng setup ng live ko kapag kapondahan. Brother, go. Kaya mo yan, labas mo. Bakit po, hinahayaan ng Diyos yung pagdurusa dito? Manghuhula lang ako. Hindi naman ako representative. Ito pala, may sarili pala akong mic. Hindi naman ako, hindi naman ako representative ng Diyos Hindi ko alam. Ang sasagot ko lang sa'yo, hindi ko alam. Pero manghuhula lang ako kasi may mga nababasa ako. Merong test of faith, meron namang yung pagdurusa, self-inflicted. Hindi lang natin kinoconsider, pero tayo rin mismo minsan ang cause ng sarili natin kalokohan di ba? Nag-yosi-yosi ka, nag-vape-vape ka, nag-cobra-cobra ka, o tapos magka-cancer ka ngayon, sisisi mo sa Diyos. Bakit hinahayaan ng Diyos ang pagdurusa? Takina, sinaksak mo sa sarili mo yan, Chester. Diba? Ganun lang yun sinaksak mo sa sarili mo yan. Ngayon nung magkasakit ka, hindi mo pwede isisi sa Diyos yan kasi ginawa ka ng Diyos na maayos, sinaksakan mo sa sarili mo ng mga bagay na alam mong wala sa lugar. Ganun kasimple yung konsepto. Pwede mo ngayon sabihin na, bakit yung mga iba may mga kalamidad,
Normal naman nangyayari mga kalamidad eh. Hahayaan lang ng Diyos na mangyari yung mangyayari. Pagdating sa dulo, tsaka niya uhukuman lahat. Bakit yung mga bata nagdurusa? Ba't yung ibang mga bata hindi naman nagdurusa? Di ba? Mas mahal kasi, ito punto eh. Mas mahal kasi yung maayos na buhay. Mas mura yung butata. Whether it be through finances, mahal ang presyo ng maayos na buhay sa pera. Mahal ang presyo ng maayos na buhay sa effort. Mahal ang presyo ng buhay sa taba ng utak. Yung presyo ng maayos na buhay, mahal yan. So para maayos mo yung buhay ng anak mo, siguraduhin mong inaayos mo yung sarili mong buhay. Huwag mo na isisi sa Diyos. Kasi at the end of the day, ang Diyos naman nanonood lang eh. Sabihin mo, bakit siya nanonood? Anong gusto mo? Lahat ng konsepto, pakikialaman ng Diyos. Ano ngayon na naging labas nun? Di yan labas nun para tayo AI. Diba? Para tayo mga robot. Formulated. Para kung ano man yung gustong mangyari ng Diyos, yun lang yung nasusunod. Asan ngayon ang free will dun? Pababayaan lang niyang mangyari yung mga nangyayari. Tapos pagdating sa dulo, hindi naman kasi yung kamatayan ang dulo ng buhay. Yun ang punto eh. Nakakalimot lang tayo. Akala natin hanggang dito lang. May umaalis sa katawan. Pagpatay na katawan, may umaalis sa katawan. Ang tawag ng buhay. Kung saan pumupunta yun, hindi ko alam. Pero, meron tayong rules of energy na energy cannot be destroyed. It just transmutate from one form to another. So, yung energy na ang tawag buhay, pag umalis ngayon sa katawan yun, kung saan man pumupunta yun, hindi ko alam. Pero hindi mo pwedeng sisihin dun sa pupuntahan nung buhay na kasalanan nun kung bakit nasira yung buhay mo nung nandito ka pa. Yun ang sagot ko ron. Ayos, no? Pang-inuman to eh. Mo yan, ha? Gusto mo yan, ha? Gusto mo yan, ha? Ilan ang viewers natin? Di makita. Okay, sige. Tapingirin eh. Sabi nga dito, Nes Fernandez Ibanez, sana po pagkatapos Nes Fernandez Ibanez, sana po pagkatapos ng live mo okay palig ko. Ha ha ha. Bumili na po kayo ng salon pass kasi mga isang oras nang ganyan nakaganyan leg niya. Okay, sige. Go, next question. Brother, go. Ito pala isipan to sa lahat eh. Nung namatay si Judas, saan siya napunta? Hindi ko alam. 12 G's ng hope. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ng hininga ng lahat ng mga tao. So ano nakasulat doon? Nasa kamay niya. Kung saan niya nilagay yun, hindi ko alam. Hindi ko alam. I wouldn't know. Basta ang alam ko, yung mga banal nasa ilalim ng dambana, lalo na yung mga pinatay. Pero si Judas, hindi mo naman siguro makonsider na banal yun kung ikaw mismo ang hahatol. Pero hindi naman natin alam eh. Hindi natin alam. Hindi natin sigurado. Hindi ko alam. Yun ang sasagot ko ron. Hindi ko alam. Follow-up question doon. Nang si Judas ay madapa, bakit 7 balbas lang inalagas? Sige. Go. Ano, meron po bang talatang nababasa sa Biblia tungkol sa pagpapakamatay? Meron, wag kang Bawal po ba papatay. ng Diyos yun? Yun lang doon sa konsepto lang na wag kang papatay. Andun na yun eh. Ang pinatay mo, sarili mo pa. Dun, yung pumatay ka ng kapwa-tao, baka may pag-asa ka pa eh. Baka. Siyempre, manghuhula tayo, baka. Kasi susumahin naman ng Diyos yan yung kabuuan ng buhay mo eh. Diba? Susumahin ng Diyos yan sa kabuuan ng buhay mo. Baka pumatay ka ng tao, baka may pag-asa ka. Pero yung pinatay mo yung sarili mo, tas wala ka ng chance makapagbago. Pumatay ka na nga ng tao, yung sarili mo pa pinatay mo. Mas mahihirapan ka ron. Kasi kahit sumahin yung buhay mo, isipin mo yung konsepto na nakapatay ka ng kapwa ibang tao, may chance ka pang linisin pa yon, iwa-whitewashing mo. Dami-damihan mo yung mabuting gawa, baka sakali na matakpan yung mali. Baka sakali, 'di ba? Versus yung ikaw mismo, pumatay ka ng tao, sarili mo pa yung pinatay mo, tapos wala ka ng pagkakataon makapagbago kasi ikaw na mismo nag-end nung chance na makapagbago ka pa. Nakapaloob na yun dun doon sa wag kang papatay. Kaya nga tingnan mo, sinabi wag kang papatay. Hindi ka sinabing wag kang papatay ng ibang tao. Walang nakasulat na ganun. Ang sulat lang, wag kang papatay ng tao. Yun. See? Minsan wala ka lang kamalay-malay, 10 utos, effective eh. Si Moses, si David, diba? Mga nakapatay.
Ay, yung sabi ni brother kanina na kung nakapatay ka pa ng tao, Good evening! possible may chances ka pa talaga. Which is Good definitely, evening, meron brother. naman talaga. Ganda ng bigote. Kasi nga si David and si Moses, both, pareho naman nakapatay yung dalawa. Pero nakita mo naman yung ginawa ni Lord sa kanila, di ba? Mas naging instrument pa sila. Even si Paul, di ba? Pumapatay talaga siya ng mga Oo, early may Christians. ganung account nga sa Oo, Biblia diba? si Pablo. So, Nagpapapasok sa kulungan ng mga lalaki at magbabae, nagpapagapos, tapos hanggang sa pagpatay. Meron nga naman, Yung nakasulat isa yan. yatang apostles yung pinagbabato, alam ko, ano, Si ano yun? Si... Stephen? Hindi. Si ano? Si... Pangalan na? 5. Nakalimutan ko kung anong pangalan. Three. Yun yung lumalaban ng debate. Yun yung lumalaban ng debate. Si Esteban. Si Esteban. O si Stephen. Esteban. Pinagbabato yun hanggang mamatay. Ayun, sige, next question. Tawag Ano? Tanong ba ito ni Joel Moncada Estrella? Yes, may accent. Tanong pa. Okay, okay. Yan, sabi niya, brother, anong kahibahan ng logical thinking sa practicality? Yung logical thinking at practicality, it goes hand in hand. Pero kung gusto mo talagang matutunan yung actual na definition yan, Google mo. Tapos lagyan mo ng versus sa gitna. It goes hand in hand. Alam, totoo yung practical nga, logical yun eh. Merong short term, merong long term. Nagkakatalo na lang kung alin ang mas practical dun sa dalawa. Pero logical, it goes hand in hand sa practical. That's another term for practicality. Gusto mo, para malaman mo yung actual na definition, paghambingin mo na, i-google mo na yung actual na definition ng dalawa. Kasi diretso, sa akin, sa isip ko, magkaiba sila ng salita, pero halos. There's a fine line, there's a thin line. Maliit lang yung thin line, pero halos parehas sila. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ko, Ano? Sino may sagot dun? Baka meron kayo. Logical. Oh, sige. Sa akin, pinapag-google ko na lang yan eh. Hindi kasi ako masyadong interesado dun sa mga terminologies ng mga... Yun ang ginagawa ng maraming mga tao eh. Ginagawa nila, pipili ng dalawang konseptong parehas maganda. Tapos, pagbabanggain yung dalawa, tas alin dun yung mas maganda. Ganun yung konsepto ng ibang mga tao eh. Sa akin kasi pinagsasabay ko na lang eh. Alam mo, sa akin, life is a matter of end. Hindi masyadong or. Oo, there are circumstances where you are put in a crossroad, pero very minimal yun. So mas madalas na pagkakataon ng ginagawa ko na lang, pinagsasabay ko. Gahanap ng tanong sa internet to. Pinag-ano mo, no? Pinaghahambing niya yung dalawang salita. No. Google. Okay, go. Baka may sagot kayo ron, go. Any idea, guys? Sa question. Okay, go. Jump tayo sa business, brother. Okay. Kailan sa tingin mo dapat, kung may existing na negosyo, kailan sa tingin mo dapat una like huminto or like mag-reset? Paano ba? Or Sa umpisa pa lang, dapat alam mo kung kailan ka lalabas. Bago ka pa pumasok, dapat alam mo na kung kailan yung paglabas mo. Assuming, let's say, sa umpisa maganda yung start. Hindi, So, bago ka pa pumasok, dapat na pag-aralan mo na. Eto na mo, ikaw ba, Chester, dito sa Project 1M na sinigang mo? Paano ka makakarating sa 1 milyon at paano mo malalaman kung kailan mo ititigil yan? Sa akin, straight, meron na talaga akong plano. Pagkatapos ng December, January na, titignan ko ngayon ng January. Kung okay pa rin, tutuloy. Pag hindi na okay ang January, titignan ko February. Pag hindi pa rin okay, sasarado ko na. Kikip ko yung pera. Tapos ang kasunod nun, gagawa naman ako iba pa. Kasi kailangan mong maintindihan ng merkado di ba? So lahat halos, let's just put it that way, hindi lahat ng negosyo pumapaldo. Ang madalas na mga negosyong pumapaldo, let's talk business, ang madalas na negosyong pumapaldo, yung mga negosyong konektado. Paano konektado? Halimbawa, merong isang negosyo rito, tapos ito ang consumer, tapos ito may inconvenience dito, tapos ikaw middleman. Konektado ka rito, konektado ka rin dito. Common yun, sobrang common nun. Yung ang tawag middleman, ang lakas na negosyo ng pagiging middleman. Platform mismo, yun surefire. Madalas na pagkakataon, paldo ka mismo sa platform. Bawa, social media. Gusto ng tao ibulalas yung mga sinasabi nila. Anong middleman? TV, social media. Dati radyo.
billboards, tapos print ads. Madalas yan, madalas. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero pag sobrang dami mong pera, papaldo ka talaga dyan. Ganun yun eh. Lalo na pag kaya mo magpaluwal, mahaba PC mo. Common yan. Tungkol dun sa kung kailan ka kung kailan ka titigil, dapat bago ka pa magsimula, alam mo na. Ang pinakamagandang indicator niyan, I will say dalawa. Isa, personal na experience ko pinakamagandang indicator dalawa. Isa, yung PC mo. Hanggang kailan ba yung kaya mong malugi? Pangalawa, yung market, kung nagre-respond ba sa'yo o sinasampal ka na sa merkado tapos wala ka talagang magawa. Lahat ginawa mo na, wala ka talaga magawa, hindi talaga nagre-respond sa'yo merkado. Pagka ganun, umexit ka na. Kasi mas okay na umexit ka ng break-even ka o baka lugi ka ng konti kaysa tangina yung bahay mo na benta mo, yung kotse mo na benta mo, lahat ng savings mo sa abroad mula nung umalis ka ng bansa hanggang umuwi ka ng Pilipinas, lahat na limas. Tapos balik ka uli sa wala. Tapos ang pinaka-worst niyan, naubos na nga lahat ng meron ka, tad-tad ka pa ng utang. May mga iba ganyan, bago sila magpakamatay, inubos muna nila sarili nila, tas tad-tad sila ng utang. Eto di pinag-uusapan ng mga tao eh. Akala ng mga tao, lalo na ang dami kasing influencer, yabang-yabang. Pinalalabas nila na para bang pag nagsimula ka ng negosyo, habang buhay ng negosyo, tas parang aamig ka na lang ng aamig ng pera. Ganun ang sistema eh, ba? Yun yung naririnig mo sa internet eh. Taka na may mga tao nagsasabi, hindi mo daw kailangan hindi mo daw kailangan gumawa ng kahit na ano, bibigay mo lang yung pera mo sa kanila, work from home, cellphone lang ang gamit, internet lang ang kailangan. Tapos wala ka halos kailangan gawin. Tangina, networking ang bagsakan eh. Networking. Ganyan sila mga ako eh, mga networker. Ganyan mga networker, wala kang kailangan gawin, internet lang kailangan. Ano, putang ina, babakabit lang ako ng internet, wala na akong kailangan gawin. Ano kaya gawin? Bibigay ko sa pera ko, tapos tutuloy-tuloy na ako papasok ng pera. Putang ina, nadali ka ng ganun, no? Oh. Tamo? Sinasabi ko. Ang daming ganyan sa internet. Sa akin, diretso ha. Ang negosyo, consider mo na parang laro. Laging may game over. Na oo, may mga negosyong naipapamana sa anak. Understood na yun. Pero, hindi lahat ng negosyo may assurance na ganun. Maliban na lang, paupahan ka. Bahay, paupahan. O, ayan, itong UB Tax, UB Express na yan, paupahan. Pinapa-boundary yan eh. Diba? Paupahan yan. Public transport vehicle, paupahan. Ganun yung konsepto. Yun ha, napaka-minimal ng pagkalugi. Maliban na lang siguro, talagang tanga ka lang talaga. Binubuhan mo yung pagpapatayo ng bahay, gago, bumagsak yung bahay, nalimas ka, diba? Binubuhan mo yung pagmamaneo ng sasakyan, nabangga yung sasakyan. Kahit may prangkisa ka pa, hindi naman maandar yung sasakyan, tapos it will take you 100,000 para ipaayos yun. Tapos hindi mo iniipon yung pera, lagapak ka talaga. Hindi lahat ng negosyo panghabang buhay. May mga negosyo na kailangan mong malaman kung kailan ang game over. Yung iba, walang practicality, alam lang nilang pumasok, pero hindi nila alam lumabas. Tangin na, pag lahat na lang putok sa loob, makakarami, ganyan. Ganun ang konsepto. Kay Marisa. Ganun ang konsepto. Yun. Dapat malaman mo kung kailan yung putok sa labas. Diba? Game over. Dapat maintindihan mo kung kailan ang game over. Para meron ka pang token to continue. Continue. 8, 7, 6. Diba? Next question. Ito. Galing to sa TikTok last time. Okay. Tanong po ito ni Tamaguchi si Malakibo. Malakibo. Okay. Sabi niya, boss, fast talk lang po. Ano po bang mas prefer mo, sex or chocolate? Lahat sasagot. Oo, sex with chocolate. Okay. Sabi mo yan, ha? Ano kayo? Ay, pinasa. Magaling dyan. Wala yung isang option eh. Smoke and Sana eh. smoke minus chocolate Chocolate. Chocolate ka lang? Chocolate lang. Plastic. Bata pa to eh. Oh. Bakit ako? Parang hindi ako bagay dyan. Tag-ina, tambay session eh. Oh. Okay, okay. Oh. Puro sex lang eh. Chocolate. Chocolate. Bakit chocolate? Para safe.
Yung urge. Sure ka? Ikaw, Brad? Sa akin, both. Parehas. Yeah. Ano masarap? Mabisa. Ayun lang. Okay, sige, go. Gail, go. Next question. Ayan. Tanong naman po ito galing kay Boss G, total na sa Renzami. Boss G, total na sa tambay session po kayo. Ano pong masasabi nyo kapag nilegal na po ang MJ sa Pilipinas, makakatulong po ba ito o makakaperwisyo? Eh di mag-MJ tayo dito habang nakatambay session. Nilegal eh, 'di ba? Nilegal eh. Pero yung alam mo, yung alisang biro. Ang medical marijuana, sangayon ako diyan. Medical eh. Napapakinabangan yan eh, 'di ba? Pero yung recreational, yan yung dapat pagdebatehan kasi hindi naman pwedeng lahat na lang ng kanto may sabog na tao, 'di ba? Tangina, magmamanay ako ng kotse, sabog na tao ka. Putang ina naman, 'di ba? Common sense na lang 'yun. 'Yun ang sagot ko ron. Reflexes mo kasi mabagal, mahina kapag nakasmokes ka. Yun yung balita ko galing sa mga tropa eh. Sige, next question. Galing kayo. Tanong naman po ko to galing kay Romualdez. Sir Chai Chester, tanong ko po sa inyo pati dyan sa mga nakikitambay po dyan sa inyo. Kanino po ba kayo mas pabor sa paniniwala ni VP Sara o sa pananaw ni Marcos? Meron akong positive, meron akong negative dun sa magkabilang panig. Kasi wala naman akong sinasangayunan, wala rin akong sinusuportahan sa dalawa na yun eh. Sa akin nga, mas kung hindi nga lang talaga parang may alam mo yun, may parang amoy ng treason tong kay Duterte na parang ang tunog yung binibenta na tayo sa China. Okay sana eh. Maganda yung plataforma na, alam mo yun, unsafe ng kalsada, tapos yung mga addict na bawasan, yung mga pusher, may mga malalaking isda pa, katulad nila Abuera Mayor Leyte, diba? Ayun. Maganda-ganda sana yung dati, yung matanda eh. Plus, tanga na heavily charismatic. Yun nga lang yung pakiramdam kasi na parang binibenta ka na sa China. Yun eh. Siyempre, di mo naman maialis yun eh. Pero hindi mo rin naman maialis na nung kapanahunan niya, ayos, good shit. Okay yung kalsada. Makakalakad ka ng 10 oras ng gabi sa kalsada na hindi ka natatakot na baka ma-rape ka, hindi ka natatakot na, sige, meron pa rin isolated cases. Wala tayong duda ron. Hindi mo naman din maialis na meron talagang isolated cases eh. Pero at the same time, hindi mo rin maialis na yung mga isolated cases, nababalitaan mo, bigla na lang nanlaban. Bigla na lang nanlaban yung mga isolated case. Yung mga ng hold up, ganun, tapos mababalitaan mo, nanlaban daw sa police. Hindi mo maialis yun eh. Pero hindi mo rin naman maialis yung pakaramdam na safe ka. Pero ang isa pang hindi mo rin maialis, yung pakaramdam na parang binibenta ka na sa China. Ngayon, tungkol doon sa dalawang nagbabanggaan ngayon, para silang mga bata eh. Straight, parang mga bata yung mga nasa politika ngayon. Isipin mo yung konsepto na tangina, yung isa nagbabanta ng pagpatay, yung isa naman pinatulan pa ng puta ng ina. Putang ina naman, di ba? Hindi na yan isipin mo yung konsepto na personalan na yan hindi na yan politika eh. Personalan na yan, hindi na yan politika. May pagbabanta na ng pagpatay. Ano ba naman? Pambira naman kasi. Parang tanga naman kasi na, sige, may problema. Tinatarget yung pamilya nyo. Kailangan mo ba talaga sabihin sa social media, papatayin mo presidente? Does that even make sense? Eto pa, ikaw naman na presidente, alam mo nang pag nagpresidente ka, maraming magbabanta sa'yo ng pagpatay. Kailangan mo ba talagang gumawa ng video solely discussing yung tungkol sa death threat mo? Personalan na yan eh. Hindi na politika yan, personalan na yan. Parang mga bata ang nagbabanggaan yung dalawa. Gusto mo ng diretso? Yung nakikita ko ngayon, hindi ko nagugustuhan. Hindi ako pabor sa magkabilang panig na yan. Yun ang totoo. Hindi maganda. Para sa utak, para sa isip ng isang negosyante, hindi maganda. Kasi magkakaroon ka ng, political unrest. Diba? And it can go to turmoil. And it can go really bad, really quick. Bukas makalawa niyan, sabihin, may insurgency. Kailangan natin mag-declare. Declare martial law. Diba? Meron possibility nun. Hindi natin alam kung ano nangyari. Pero ito rin naman ang sigurado ko. Merong history. Yung presidente ngayon na yung tatay niya nag-declare ng martial law. Tapos, naayos ang Pilipinas. Hindi mo rin naman maitatanggi yun. Na may mga nabiktima. Wala tayong pag-uusap doon. Andun yun. That is on the table. Pero, hindi mo rin naman maialis na for 20 years, ang daming nagawa ng presidente kasi nga, hindi nga napapalitan. Yan na isa sa mga magagandang bagay tungkol sa presidenteng hindi napapalitan eh. Ang hindi nga lang maganda, yung mga pangit na pangyayari, hindi rin natatanggal. Kasi nga, hindi nga napapalitan yung presidente.
Pero nakikita mong uusad. Bakit? Kasi ang nangyayari dun sa 6 na taon lang ito napansin ko, narinig ko rin sa iba pang mga politikong personal kong kakilala. Ang problema nandun dun sa konsepto na 6 na taon yung presidente. 3 taon dun lalaan sa pagsisilbi. 3 taon ilalaan sa pumumulitika para dun sa kung sino man ang papalit sa kanya. So technically, they only get 3 years. Ganun na nangyayari. Pero syempre, wala namang naglalabas niyan sa social media eh. Wala rin naman naglalabas niyan sa mainstream media. Ako nakakabalita lang. Nakakabalita lang ako. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Ayan, sabi po ni Joel, ay, Ano ba palagay nyo ron? Sila nga tanongin natin. po nila niya. Oh, yan. Opinion nyo. Go. Ayun naman ang tinatanong ngayon. Sa akin, halos pareho naman eh. Kasi end of the day, tayong mga mamamayan, tayong Pilipino, na, well, technically, nung election, malakas naman talaga yung tandem nila. And based sa performance, pareho namang maganda yung background ng dalawa. So, ayun na nga, then, biglang ganito yung nangyari. So, talagang Yung performance ba nila nag-i-smoke? ano lang, Paco Maris. snooze lang. Yeah. Okay. Oo, mamaya pa Yeah. sa madamay. Joke lang. Hindi, ayun. Lip balm. Ano ba? Ano ba yan? Mamaya. Lip balm. Lip balm. Ayun, tapos... Siyempre, pinakita niya pa para hindi masabing lip balm. Okay lang naman yung brother kung nilagyan mo lang ng sticker yan eh. Dito rin. Hindi, ayun, yun nga. So, ending nun, tayo rin yung mahihirapan. Yeah. Plus the factor na may iba pang bigger na possibilities na like yung Ukraine and Russia. Yung mga recent progress ng war nila, di ba? Like, gumagamit na ng missiles. Hindi, yung dalawang presidente lang, yung ano, dalawang Ayun na nga, politiko. I mean, yung dito pa lang sa Pilipinas, ganun na. How much more yung international turmoils pa na mangyayari. Kung halos magkasabay-sabay pa yun, di ba? What if pumutok yung gera doon, then ganito pa yung estado ng politika dito sa atin. Oh, tapos ganyan pa yung showbiz dito. Yun pa. So, talagang... Tapos ganyan pa yung social Wala media. na, touch myself na lang talaga. Ayoko na ng politika. Ano ba palagay nyo ron? Touch yourself. Ayaw. Sige, go. Sige na, go. Hindi mo napansin yun, ano? Sige, go. Ako, yung masasabi ko lang siguro pagdating sa politics, no, ng Pilipinas, para sa akin lang, no, siguro as mamayang Pilipino, gagalingan po natin siguro sa pagboboto. Yun lang naman eh. Kasi pagka mali yung napili mo, as in, mali na talaga Thank you, yun. brother. Heineken. Salamat. Ayos. Ayun, tatalinuhan lang natin sa pagboboto. Para sa Okay. akin. Yun talaga yung may magagawa ka. Talino mo lang talaga sa pagboto. Go again, next question. Ayan, sabi ni Joel Moncada Estrella, brother, pakilala mo naman yung mga bisita mo dyan, mukhang marami-rami. Pakilala daw uli. Sige, pakilala uli. Ulit. Magandang gabi, Pilipinas. Ako nga pala si Jason Anyo from Taytay Rizal. Jay Manalo. Manalo daw. Jason Anyo. Kala ko, Jay Manahan. Pilipinas, magandang gabi. Boss Lime na lang or Lime na lang. Binangonan, Rizal. Okay. Magandang gabi, Pilipinas. Yun na. Nakalimutan niya kung sino siya. Nakalimutan ko na yung pangalan ko. Sobrang sarap ng sinigang. Nakalimutan yung pangalan. Sobrang sarap ng sinigang kasi magandang gabi, Pilipinas. Ako nga pala si Jane ng Kainta. Yan. Magandang gabi Pilipinas. Ako nga pala si Clark ng Antipolo. Antipala. Magandang gabi Pilipinas. Ako si TJ Gabinete ng Pililla Rizal. Yan. Kala ko ng Australia. Okay. O yan. Pakilala. Sila yung mga pumunta rito sa Tambay Nights. Hindi na ako nagtawag ng mga tropang medyo sikat-sikat. Gusto ko yung mga ordinaryong taong bayan lang. Kahit sino, pwedeng makatambay dito. Ito, dito nga sa likod ng camera. Daming tao eh. Ayan. Harap nga kayo rito, dali, punta kayo dito sa camera. Kaway lang kayo, kaway lang. Dali, kaway lang sa camera. Dali, mga nasa likod, kaway lang sa camera. Dali. Stoy! Mamaya ka na mag-discuss dyan! Direk! Oh, okay, mga nandito. Kaway lang muna. Hey, tambay. Yes! Hey! Okay. Ayos. Sige, next question.
Ayan. Sabi niya, gusto ko makita lahat kaso nakatagilid ulo ko. Okay, go. Next Ayan. question. Rowelencio Katagatan. Sir Chichester, tanong ko lang po, naniniwala po ba kayo sa reincarnation? Mahirap paniwalaan yung reincarnation eh. Kasi, angels kasi yung gamit ko eh. Ha? Mas masarap yung evap ng angels kaysa sa reincarnation. Hindi, sir. Iba yan. Touch myself na lang. Mahirap paniwalaan yung konsepto ng reincarnation eh. Kasi parang sometime around 100, 200, 300, 400 years ago, wala pang 1,000 taon nakakaraan. Wala pa tayo sa 4 na bilyon tao eh. Wala pa tayo sa kalahati. Tapos hundreds of years lang ang lumipas. Taka na, dagdagan ng another na times 2 yung bilang. Saan mo ngayon kukunin yung mga espiritu ng mga yun? Tapos bakit pag nare-reincarnate dito at dito lang din, hindi sa ibang planeta? Hindi tayo nag-iisip na napakalawak ng galaxy. Diba? Hindi tayo nag-iisip napakalawak ng galaxy. Tapos, kung nabigyan ka na ng pagkakataon, bakit bibigyan ka pa uli? Nabigyan ka na ng 6 na po eh. Diba? Nabigyan ka na ng 30, nabigyan ka ng 80, nabigyan ka ng 100, nabigyan ka ng 20, ba't bibigyan ka uli? Tapos pag masama ka, paulit-ulit? Talaga ba? Pag masama ka, paulit-ulit? Pag mabuti ka, paulit-ulit hanggang sa paakyat ng paakyat? Pababa ng pababa kapag ka, ano parang spaghetti yan, ganun? Pababa ng pababa? Hindi ko maintindihan yung konsepto niyan eh. Ang gulo-gulo sa isip ko ng konsepto ng reincarnation. Ang gulo-gulo sa isip ko ng konsepto ng reincarnation. Ang gulo-gulo, bakit dito lang sa planeta na to, bakit hindi sa ibang planeta? Bakit hindi naman yung nasa ibang planeta ang napupunta naman dito? Diba? Ba't hindi nagkakaganon? Ang gulo eh. Tapos saan galing yung ibang mga espiritu? Dati 4 na bilyon lang tayo. Dati 3 bilyon, 2 bilyon, 1 bilyon. Saan galing? Bakit halos 10 bilyon na tayo ngayon? 8 billion na. Saan galing yung iba? Parami tayo ng parami. Hindi nag-iisip yung iba eh, di ba? Paano nangyayari yun? Kailangan makita mo yung reality. Ano ba nangyayari sa reality? Ang reality, dumadami tao. Bakit pagdating, sabi nila, higher form of being daw ang mga tao? Bakit pagdating sa mga tao, sumasama? Eh di ba dapat yung mga lower life form mas mabuti bago ka makatungtong ng pagiging tao? Minsan pa ng bakterya ka, mabuting bakterya ka. Umakit ka ng kapiraso, nag-iuod ka. Umakit ka pang kapiraso, nag-iipis ka sa bahay. Sunod na kapiraso, daga ka na. Sunod na kapiraso, rabbit ka. Sunod na kapiraso, pusa ka. Sunod na kapiraso, aso ka. Sunod na kapiraso, unggoy ka. Ngayon, tao ka na. Ba't pagdating sa tao, sumasama? Eh, mabuting daga ka, di ba? Para kasi Dodi. Diba? Hindi magkaintindihan eh. What's gonna work? Teamwork. Oh. Bakit nung daga kayo, teamwork kayo? Pagdating sa pagiging tao, nagalit ka sa kapitbahay mo. Ba't nagkaganon? Oh, tamo? Hindi nagme-make sense. Ang daming bagay na hindi nagme-make sense dito sa buhay na to, Timo Pilipinas. Pag naniniwala ka sa reincarnation, ang daming bagay hindi talaga nagme-make sense sa buhay na to. Yan ang sagot ko rin, kaya hindi ako naniniwala sa reincarnation. It just doesn't make sense to me. Ang dami masyadong tanong na mahihirapan kang sagutin. Sige, next question. Tanong po ito ni Ives. Tanong mo na. Ano papalagay nyo ron? Oh, okay. Sa akin ganun din. Welcome and debate in case hindi nyo alam ha. Welcome and debate. Welcome and debate dito. So alam ba, palagay nyo, mali yung paniwala ko, okay lang kontrahin nyo ko, ayos lang yun. Sige, go. Hindi, sa akin naman, ganun din naman. It doesn't make sense. Kasi, lalo na kung may, may faith ka na pinaniniwalaan, parang forfeited eh. Forfeited yung whatever faith na meron ka eh. Oh. Diba? Kasi nga, like, let's say sa Catholic man yan or ano, kung may naniniwala kang may Diyos or may Savior, tapos may reincarnation, so parang asan yung ano doon? Asan yung salvation doon? Asan yung anong ginawa ng Savior na nakilala mo, di ba? Parang mafu-forfeit naman yung salvation or yung gospel or good news na ano natin. So, kaya sa akin, it doesn't make sense. Ako may additional. Ang ganda nga no? Madugtong ko lang. O nagme-make sense nga yun. Kasi ang reincarnation kasi hindi pala aral ng Kristyanismo yan, just so you know. Hinduism yan eh. Aral lang Hinduism pa, tsaka parang Buddhism din yata, hindi ako sigurado. Pero hindi galing sa hindi galing sa Kristyanismo yan. Walang reincarnation sa Kristyanismo. So kung itinuturing mo sarili mong Kristiyano, hindi kasama sa mga doktrina ng Kristyanismo ang reincarnation. Wala sa Biblia yan. Sige, next question. Ay, pala. Go. Wala, itadagdag ko lang doon sa sinabi ni brother. Force of habit. About sa reincarnation. Kasi,
para sa akin kasi kung dati kang daga, tapos naging tao ka. Paano pag dati kang pusa? Oh, ano yun? Paano pagdating ng judgment? Saan ka ba i-judge? Dun sa Sa pagiging naging pusa daga? mo, di ba? Kit-kit na monggo. Yun lang, brother. Kasi parang wala. Sa kawa, tama, taka na, bagong perspective yun. Ako tuloy nadugtungan. Ako yung natuto. So may perspective mo nga, no, tama nga yun. Tapos sa kanya, nga, no, hahatulan ka, kailan? Nung pagiging daga mo. Kaya nga, Takina, no? Oo nga, no? That makes sense. Taka na, Diba? maganda itong ganito. Ako yung natututo. Ang ganda, bagong perspective yun. O ngayon, may bagong Arsenal na ako. Yari kayo ngayon. O, sige, go. okay na, brother. Oh, yun lang yun, naman. diktong. So, next. Question po, Mel. Ayan, dagdag. Go. Ano po? Yung pagmamamatay po ba yung tao is diretso po bang mapupunta sa afterlife? Or kasi may alam ko may sinasabi po sa Biblia na ano, mamamahinga muna ata yung mga tao ng mahabang panahon bago magkaroon ng pagkabuhay na mag-uli. Let's scan the conversation na merong yung konsepto ng afterlife. Ang ibig sabihin nun, general perspective, life after death. Yun ang general perspective nun eh. Life after death. Yung afterlife. Ibig sabihin, pagkamatay, may buhay pa. Ganun yung konsepto. Pagkamatay, merong buhay na hiwalay dun sa katawan na namatay. Yun ang konsepto. So kung ang tanong mo, meron bang life after death? I think there is, and there's a huge possibility. Bakit? Kasi going back dun sa kaninang theory na ang sabi ko, energy cannot be destroyed, na yun din naman yung sabi ni mismo ng science. Energy cannot be destroyed, it just transmutates from one form to another. Naiiba lang ng forma yung energy. Considering na ang buhay energy, yung buhay tumatakas sa katawan. So there is life after death. Nagkakatalo na lang kung parehas pa ba tayo ng mindset kasi consciousness is completely different from life. Na oo, nakapaloob yun possibly sa buhay. Possibly nakapaloob sa buhay yun. O baka naiiwan na sa katawan. Pero yung energy na tumakas sa katawan mo na ang tawag buhay, it just transfers form. So tanong mo, life after death, yung mismong energy na tinatawag na buhay, tumatakas sa katawan yun eh. So there is life after death. Ngayon, kung ano itsura dun sa kabila, hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Kasi you have to rely on the old books. Ito ang problema. Minsan magkakakontra sila. Bawa, Quran tsaka Biblia. Nasa kamay niya kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Hiningan ng lahat ng mga tao. Yan ang nakasulat, diba? Saan napupunta? Anong experience ang nangyayari? Merong mga ilang accounts na katulad nung kay Esteban na hindi mo alam kung legit ba na physical talaga yon o possibly hallucination kasi mamamatay na siya. Kasi in case hindi nyo alam, yung utak ng tao naglalabas ng sobrang daming chemical na iba-ibang klase ng chemical kapag ka mamamatay ka na. Ngayon, ang ibig sabihin nun, possibly mag-hallucinate ka rin. Pero si Esteban, merong account sa Biblia na nakita niyang nabuksan yung langit para sa kanya. Possibly hallucination yon o possibly reality din yon, hindi natin sigurado. Pero itong langit na to, itong yan nang nandyan sa ibabaw, hindi bumubukas yan para makita mo yung labas ng galaxy. Hindi nangyayari yun. So hindi natin alam kung ano nangyari nun. Posible, we can only look at the possibilities. Ang mga posibilidad madami. Isa yung nag-hallucinate si Esteban. Isa yon. Pero ipinasulat sa Biblia yun diba? Nakasulat yun. Nakita niya nabuksan langit, bla bla etc. May konting detalye pa. May nakita pa siya dun. Hindi lang bumukas yung langit. Pero itong langit na nasa ibabaw, pag tumingala ka dyan, hindi bumubukas yan. Kasi pag bumukas yan, ang makikita mo dyan, outer space. So maaaring iba yung nakita niya kaysa dito sa langit na to. Hindi yan. Possibly hallucination o possibly spiritual. Baka lumabas na yung espiritu niya sa katawan niya. Posible yon. O baka hindi na yung mata niya na physical na mata ang nakakakita, espiritu na yung nakakakita. Posible rin yun. There's just too much possibility. There's just too much possibility. Ano nga uli yung tanong? Tungkol sa... ano yung tanong mo? Hindi, yung may kadugtong yung tungkol sa mga patay. Life after death. Una po ba yung Ang hindi ko alam, ito hindi ko alam. Kung meron bang consciousness o
hindi ko alam kung anong tawag doon. Nakalimutan ko, merong specific term ako na hinahanap sa isip ko eh. Pero yung parang hibernation, na tulog ka, tapos yung consciousness mo hindi active. Espiritu ka, nakalagay ka sa kung saan man, tapos yung consciousness mo hindi active. Parang naka-dormant state. Hindi ko alam. Pero merong, kung Biblia pinag-uusapan natin sa Biblia kasi at saka sa Quran, magkaiba yung accounts. Ang nasa Biblia, mamamatay si Esteban, bumukas yung langit. Ang nasa Quran naman, kapag mamamatay ka, kukunin ka ni makalmot, ikakalas ka dun sa katawan mo. Tapos masakit yung proseso na yun. Masakit yung proseso ng pagkakalas ng katawan, ng espiritu sa katawan. Kukunin ka ni makalmot. Ganun yun. Ngayon, ang tanong mo, kung halimbawa ang tinatanong mo, kasi alam mo, ino-open ko rin yung sarili ko doon sa mga possibility na baka posibleng yung idea mo sanga-sanga, posible yun, tapos hindi mo lang siya maitahi into an actual question. So I'm opening so many possibilities doon sa mismong tanong mo na baka dormant state o baka conscious sila. Kasi meron din akong nabasa sa Biblia na pagbukas ng isa sa mga tatak, nandun sa ilalim ng dambana yung mga espiritu ng mga pinugutan ng ulo. Tapos kausap nila ang Diyos. Nakikipag-usap sila sa Diyos at ang Diyos sumagot sa kanila. Hanggang kailan, Panginoon, banal na totoo, hindi mo ipaghihiganti ang aming mga dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Tapos binigyan sila ng balabal na puti. Sabi sa kanila, magpahinga pa yung kaunting panahon. Marami pang mga kasama ninyo, papatayin din katulad ninyo. So nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Hindi sila dormant state. Pero hindi ko alam kung anong itsura nun bago buksan yung tatak. Kasi binuksan yung tatak Bago buksan, anong itsura nila dun? Hindi ko alam. So ang sagot ko dun, kulang yung mga nabasa ko. Maaaring ako yung kulang sa pagkabasa o maaaring kulang lang talaga yung detalye. Kasi ang nakasulat din kasi sa Biblia, yung mga bagay na inihanda, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ni numan, mga inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. So it is going to be an outstanding surprise. There's only one way to find out. Gusto mo ba? Ready. Ay, nako. Tapos kukwento mo sa amin. Okay, yun ang sagot ko ron. Takin ito, masarap sa tambay na isang daming tao sa paligid. May kasama pang bata Hindi, kaway nga muna kayo sa live. Dali, kaway muna kayo sa live. Kaway muna kayo rin sa live. Yung iba nakatutok yung cellphone dito May video sila sa dito Okay, go. Next question. Asan yung mic? Yan. Okay. Okay. Tanong po ito ni Mark Joel Arias. Baguhin natin yung question, brother. Biblically or personally based, is it okay to do premarital sex po? Do you agree po ba o hindi? Personal? Biblically and personally based. Sa biblical, merong posibilidad na hindi pinapayagan yun kasi pag-iisang laman yun diba? Sa biblical. Pero personal, panalo yun Diretsahan lang. Hindi naman ako ipokrito diba? Pwede mo sabihin, bla bla, bakit ganyan? Biblia, bla bla. Hindi ko naman sinabing banal na tao ako diba? Ako, nagbabasa lang ng Biblia. Ngayon, yung mabasa ko sa Biblia, share ko sa'yo. Pero it doesn't necessarily follow na lahat yun nasusunod ko ng diretso. Bakit? Ako rin naman makasalanan, maaamin naman ako diba? Ganun lang naman kasimple yun Yung mga nagsasabing wala silang kasalanan, tanga na mga ipokrito yung mga tao na yan. Mas malala yung mga nangangaral ng mga bagay na hindi naman totoo tungkol sa Diyos. Ano, bugoy? Diba? Ganun yung konsepto. Basta ako, makasalanan ako, sinasabi ko na sa inyo yun. Masamang tao ako, nagbabagong buhay lang ako. Pero wag niyong i-expect sa akin na diretso na kagad. Nagbabagong buhay, kaya mabuting tao na yan. Hindi ganun. Yung nagbabagong buhay, proseso yan. At mukhang matagal-tagal pa. Ganun yung konsepto. Ngayon, tungkol dun sa tinatanong mo premarital, obviously, yung nasa Biblia, malamang hindi pumapayag. Malamang. Pero, personal, ayoko magpaka-hipokrito masarap yun Ganun na lang. Kasi tignan mo, si Maria at saka si Jose,
hindi sila nag-premarital sex kahit magkasama na sila. Although wala naman akong nabasang account na kinasal sila. Wala akong nabasang ganong account na kinasal sila. Wala. Nagsama lang. Nagsama sila, pero yung sa Diyos kasi, sa Biblia, pag babasahin mo yun, yung pinagkasunduan ng mga tao, ina-acknowledge ng Diyos yun. Lalo na pag mga tao ng Diyos yung nagsisipag-usap. Yung binding sa lupa, binding sa langit din yun. Ganon yung konsepto. So hindi siya automatic na kailangan mo pa ng seremonya. Na okay na idagdag mo yung seremonya. Pero yung pinagkasunduan ninyong dalawa, kinoconsider ng Diyos yun. Ganon yung konsepto sa Biblia. Sa lahat ng mga nabasa ko, ganon ang konsepto sa Biblia. Yung mga pinagkakasunduan ng mga tao ng Diyos, kinoconsider ng Diyos yun na binding. Sige, next question. Ayan. Baka po may mga question. Baka may mas magandang sagot kesa sa akin. Ayan o. Okay. Sasagot kami. Sasagot ka. Andali, tatanong. Sandali. Sagot muna. Okay. Baka may mas maganda kayong sagot. Agree ka ba o disagree ka daw? Virgin pa ako eh. Virgin pa ako, boss eh. Parang hipokrito agad. Kaya gusto ko sa'yo. Kaya na. Habang nagsusumigaw yung ulo mo. Hindi, paano ba? Well, dalawa kasi. Hindi naman yan iutos din sa Bible kung walang benefit sa tao eh. So, lalo na sa panahon ngayon, kung let's say parang... Stress ka na? Oo. Hindi, kumbaga, let's say parang no-normalize natin na ilo-normalize natin na okay, sige, goods na yung premarital sex. Eh, yun nga lang hindi naman normalize eh. Kaliwat kanan na yung nagiging... Kaliwaan. Diba? At saka Kaliwat kanan na yung nagiging bata pa lang, nagkakaanak na. Oo. So, ang ending nun, yung mga batang nagbuntis, ang ending nun, yung mga anak nila yung kawawa eh. So, ano mangyayari? Mas lalong mahirap yung buhay. Oo, totoo. Ang ending, mas maraming mga bata yung palaboy sa kalsada. So, yun. So, I guess, syempre, kailangan talagang balanse. Oo. Tama ka ron. Gusto ko lang idagdag dun sa konsepto ng balanse. Yun ding konsepto ng moderation. Yung konsepto ng moderation. Anything too much is bad. Anything too much is bad. Ang dahilan kasi napalagay ko na nakikita ko na kung bakit ipinupush ng iba na magpakasal muna kasi yung konsepto ng pagiging organized. Kasi mas maayos ang buhay pag mas organized ang buhay mo. Ang posibilidad kasi baka makabuntis ka labas ng marital status. Tapos ano ngayon ang mangyayari? Dalawa. Dahil wala ngayong bond, yung dalawa, wala kayong napagkasunduan na kayo na talaga habang buhay, walang papel, ang mangyayari, merong posibilidad na hindi ka ngayon natatakot at tumira ng iba tas makabuntis ng iba pa. At ganun din naman sa mga babae, hindi ka rin natatakot na magpabuntis sa iba. Na baka natatakot ka, pero dahil nga wala ngang kasunduan, walang papel, tapos walang dimandahan, ngayon ang mangyayari, maglalabas ka na lang talaga ng mga screenshot. Ay, sorry. Hindi pala kasali yun. Sorry. May tanong ba siya, no? Baka may sagot pa kayo? Wala? Okay, sige, go. Sister, go. Ito yung mic. Aba mo kasi muna yung bata para makapagtanong ng payapa. Okay. Anong pinagkaibahan? Dito, usag ka dito. Yung para makita ka sa mic. Ay, sa mic. Makita ka sa camera. Anong pinagkaibahan ng bautismo sa binyag? Bautismo at saka binyag. Yung bautismo, yun din yung binyag. Magkaiba lang ng termino. Yung bautismo, yun din yung binyag. Yung binyag, parang mababaw na salita. Yung bautismo, yun yung malalim na salita. Yun din yun, parehas lang yun. Yung konsepto, paglulubog sa tubig. Pero wala ka mababasang binyag o bautismo sa bata. Walang ganun. Ang nakasulat sa Biblia, yung mga matatanda. Kasi may requirement sa pagbibinyag sa pagbabautismo. Ang requirement, pananampalataya. Kailangan yung mismong bibinyagan, yung babautismuhan, sumasampalataya. Nakasulat yan, yung katulad nung sa bating. Ano nakakapigil sa akin para ako'y mabautismuhan? Ang sabi ni, yung sumama sa kanya, nakalimutan ko si Pedro ba yun, kung sino yung sumama sa kanya. Maliban na kung ikaw'y sumasampalataya, mangyayari yung gusto mo. So requirement sa bibinyagan, sa babautismo, sumasampalataya. Kaya tignan mo, si Kristo nung bininyagan, si Kristo halimbawa ng Kristyanismo diba? Si Kristo rin yung halimbawa ng pagbibinyag, na siya mismo nagpabinyag, nagpabautismo. Pero nung binautismohan siya, 30 anyos, matanda na si Kristo nun. Nung pinabinyagan siya.
Yun yung isa sa mga bagay na hindi ko nga maintindihan eh. Bakit nagbibinyag ng bata eh? Wala naman pananampalataya bata eh. Hindi ko talaga maintindihan yun. Siguro brother, nalilito sila doon sa ano. May follow-up question ka? Follow-up question. Okay na? Oh. Yun hindi, nga raw sabi nila. hindi siguro dahil doon Rumor has it. dahil doon sa isang account sa Bible na dinala si Jesus nung bata pa sa temple. Hindi mo naman mababasang bininyagan siya dun eh. Yun na nga, parang siguro yun yung naging pattern na since baby pa lang, dinala na siya sa Madaling temple. mag-assume. To claim is one thing, to Declaration. prove is another thing. Diba? Sabi nga na isa sa mga magagaling na abogadong kakilala ko, to claim is one thing, to prove is another thing. Dinala dun ng bata, pero mababasa mo bang bininyagan? Dinala. Kahit sino pwede naman dalhin sa simbahan, kahit anong edad pa eh. Pero yung pagbabautismo, wala kang mababasang binautismo ang bata sa Biblia. Walang ganun. Lahat ng mga binautismoan sa Biblia, puro matatanda na. Paano naman tatanggapin ng bata yung bautismo? Hindi naman nakakasagot yan. Totoo, hindi nga nakakasagot. Hindi nakakapagbulalas ng pananampalataya ang mga bata eh, diba? Tanong naman po ito, Nag-aantay ako ng iba pang sasagot. Baka may mas maganda pa kayo sagot eh. Nag-aantay ako galing sa mga Katoliko kasi Katoliko lang naman mahilig magbinyag ng bata eh. Pero bukod sa Katoliko, wala naman yatang ibang religion na nagbibinyag ng bata. Kasi yung Katolik, paniniwala kasi nila, namin pala Katolik din ako, Okay. na kapag yung bata, bininyagan na bagong labas pa lang siya sa sinapupunan, ganon, is may iwas siya sa mga sakit at sa mga masasamang elemento sa mundo. So, isang paraan yun ng pagprotekta sa bagong silang. Hindi pala pwedeng ipagdasal lang sa Diyos, ano? Hindi rin biblical. Kailangan siyang basbasan ng pare. Hindi ko nga alam eh. Kasi ang alam ko kasi pagpapasok sa loob ng religion yung pagbibinyag. Hindi yan basbas. Pagpapasok yan sa loob ng religion. Nagiging superstitious yung ganun. Oh, nagiging superstitious. Baga, yun. parang pamahiin na lang. Ganun lumalabas yun. Parang katulad lang din nung paglalagay ng kung pamahiin lang din at pamahiin, mas mura naman siguro maglagay ng kulay pulang parang ilunan, ganun. 'Di ba nakikita niyo yung parang kulay pula na sinasabit sa bata? Mas mura 'yun kaysa magpabinyag ka 20,000 pa kailangan mo. Oh, sinulit. O lipstick sa noo, ganun. Gawin mong bumba yung anak mo. Huri buti ah. Ganun. Tsaka yun yung paniniwala kapag once na binyagan yung bata, yung baby, is malayo siya sa anong sakit. Hindi siya basta-basta dadapuan. Hindi rin totoo yun eh. Hindi rin totoo yun eh. Kasi tignan mo, napakaraming bata Yan yung ang paniniwala ng namamatay mga Katolik. sa iba't ibang kaparaanan at sa iba't ibang kadahilanan. Hindi na rin importante kung nabinyagan o hindi. Pero ito sigurado ko, maidagdag ko lang, Katolisismo, ito sigurado ko. Ang dahilan kung bakit nagpapabinyag kasi nung mga unang panahon, natatakot ang mga tao na pag namatay yung anak nila, pupunta daw sa limbo. Yang limbo, doon daw inilalagay yung mga bata na hindi pa nabibinyagan pag namatay sila. Tapos, lumitaw ngayon ng Pope Benedict XVI. Paglitaw ng Pope Benedict XVI, tinanggal ngayon yung konsepto ng limbo. So, ibig sabihin, for thousands, hundreds of years, nagpapabinyag ang mga Katoliko kasi natatakot baka yung anak nila mapunta sa limbo pag namatay yung bata. Tapos, hindi pala totoo yun, sabi ng Papa sa Roma. Bang! Sa akin, I look at it on business perspective and I may be wrong, maaaring mali ako, and I'm looking on it on a business perspective na kapag ka bata ang ipinasok mo ron sa religion, captured market na yan. Kaya tignan mo ang Jollibee target bata. Bakit? Kasi magiging generational na yung pagtangkilik nila dun sa produkto ng Jollibee. Ganon din yung religion, magiging generational yung pagtangkilik nila ron sa religion na yon kasi hindi mo na binibigyan ng pagkakataon ang bata na makapili ng magiging relihiyon niya. Ipinapasok mo na mismo yung bata dun mismo sa relihiyon na yon. Ganon yung konsepto. So hindi mo na siya bibigyan ng critical thinking para makapag-isip pa na, oh anak, saan mo ba gustong sumampalataya? Aring relihiyon ba dyan sa mga yan ang gusto mong sampalatayanan? Hindi na. Alisin na ngayon yung ganong possibility. Pabinyagan na bata. Para pasok na kagad sa Katolisismo. I may be wrong, pero it looks like marketing to me. It looks like marketing to me. It looks like sales to me. Siyempre, mali ako. Sasabihin na naman ng mga Katoliko, mali, inaatake daw sila. Hindi kayo inaatake, nag-iisip lang kami.
Kasi ako personal, wala akong mabasa sa Biblia kasi na nakasulat, bibinyag ang bata eh. Wala nun eh. Kailangan sumampalataya ka muna bago ka papasok doon sa religion nila Kristo. Ganun yun. Yun ang nakasulat, yun ang nababasa ko eh. Yun ang nababasa ko. See? Hindi kayo inaatake. May nagtanong kasi. Ako sumasagot lang sa tanong. Yan, maliwanag ha? Maliwanag. Hindi ako umaatake. May nagtanong, sumasagot lang ako sa tanong. O sige, next question. Tangin, ang bilis ng 1 hour, no? Nag-enjoy ba kayo? Ang bilis ng 1 hour, no? Bakit di kayo dito umupo? Dito na, front view. Natatalsikan ng laway. Masarap daw yung natatalsikan ng laway. Panalo. Okay, sige. Tanong po ito ni Susertopia. Chi, naniniwala ka ba sa mga paranormal like ghost, demons, and evil spirits? Merong mga bagay na hindi nakikita. Pero hindi yan katulad ng mga parang merong mga iba kasing mga hindi nakikita na parang nuno sa punso, bawal mahihiyan eh. Lalaki daw utin mo. Lalaki utin mo. Totoo yun? Hindi, sabi ko nga, saan ba yan? Hinihiyan ko eh. Hindi. Wala eh. Ako nga, naghahanap eh. Baka pwede eh. Pero okay lang. Laki naman uting ko eh. Bakit? Ayaw lumaban ni Bugoy ng debat eh. Oo. Tagal ko naman na hinahamon. Ayaw nga. Tuli. Sa Biblia ba daw yun? Oo, tuli na sa Biblia. Sa Biblia. Yung tuli na sa Biblia. Gawain ng mga OG nung unang panahon, iniutos yun sa kanila. Paano pag matanda na pag tinumila? Meron namang mga matatanda na nagpatuli noon eh. Kahit naman ngayon may mga matatanda nagpapatuli pa rin eh. Yung mga ibang lahi na pupunta rito sa Pilipinas, tapos nakapangasawa rito, hindi naman lahat, pero merong mga iba sa kanila personal preference na lang yung pagpapatuli. Ganon yung konsepto, personal preference na lang yung pagpapatuli. Bala ka, choice mo kung gusto mong patuli o hindi. Ganon ka simple yun. Pero sa atin kasi sa Pilipinas, naging parang tradisyon na lang yun. Na pagka hindi ka tuli, supot ka, naasar ka, supot, supot. So, binubusuhan ka pa nung katabi mo, supot. Ganon. Liitutin, supot. Yun, okay, next question. Nawala yung tanong. Nawala yung tanong. Yeah, pag-uusapang ute, nawawala talaga tanong. Sinasabi ko talaga sa inyo. Yeah, sabi ko sa inyo. Tanong ito ni Ki. Baka po may tanong po sila. Mga nanonood. Baka may tanong kayo. Okay, banata na natin. Sikwatin na natin. Mga kapitbahay. Ano? Tanong po ito ni Kira Morse. Boss, matatanong ko lang, anong masasabi mo sa naluging negosyo tapos maraming investor, tapos ang negosyo ay bankrupt tapos ginikipit ka ng investor? Anong dapat gawin? Yun ang dahilan kung bakit dapat i-corporation nyo muna. Bago kayo magsimula, para hindi kayo sumakit ang ulo, sa katulad niyan, wag nyo DDTI, lalo na kukuha kayo investor, wag matigas sa ulo. Iba kasi, tangina, ewan ko, hindi ko talaga maintindihan yung konsepto ng investor doon sa ibang mga tao. Tangina, ibang tao, bobo eh. Alam mo na nga, hindi pa nga kumikita, hindi mo pa natetesting, hindi mo pa nasusubukan, investor ka kagad, lintik ka. Alam mo na nga, palugi yung negosyo, investor ka pang hayop ka. Ang daming ganyan eh. Ang dahilan kung bakit nagpapa-invest, hindi naman dahil pumapaldo eh. Ang dahilan kung bakit nagpapa-invest, nalulugi. Kailangan nilang dagdag pondo. Tapos akala naman nila, yung pagdadagdag ng pondo, galing sa bulsa ng ibang tao, yung nasasagip sa kanila. Hindi ganun. Hindi ganun. Ang pagnenegosyo, dapat kumikita na muna yung negosyo, pumapaldo na muna yung negosyo. Tsaka ka ngayon, kung sakali mang gusto mo mag-expand, for expansion purpose dapat yun. Hindi for retention, hindi for survival purpose. Yung iba, ginagawa nila para makasurvive yung negosyo, namamatay na kasi yung negosyo, hindi na nila kayang manihuin, kukuha ng putang inang investor. Akala naman nila yung pera ng investor, pera nila. Doon nagkakalituan eh. Akala nila yung pera ng investor, pera nila. Ang tagal ng lumang tugtugin yun eh. Ang tagal ng lumang tugtugin, ang dami nang nadali sa ganyan. Para hindi sumakit ang ulo nyo, lalo doon sa nag-iisip na magpa-invest, una muna, siguraduhin mo muna, yung negosyo mo, kumikita ba? Doon muna, siguraduhin mo, kumikita ba? Yung sistemang ginawa mo, gumagana ba? Kung gumagana, mangutang ka muna. Huwag ka magpa-invest, bobo ka. Mangutang ka muna. Bakit? Kasi pag nangutang ka, meron lang specific time frame na mababayaran mo yon, you get to keep 100% of the company's profit pagkatapos mong mabayaran yung utang.
Pero pag nagpa-investor ka, parte na mismo ng profit mo, buwan-buwan ibibigay mo sa investor. Depende sa usapan ninyo. So wag mong bobohan, wag mong tangahan, wag kang gago, nagpapa-invest ka, palugi naman pala yung negosyo mo. Kung gusto mo, mangutang ka muna. Ganon kasimple, para hindi ka habulin. Kasi pagka-utang, mababayaran mo pa rin yan. Maliliit lang naman wag ka lang gago na nangungutang ka ng marami. 'Di ba? Maliliit lang. Para lang kung sakali man kailangan mo ng konting pondo o dagdag ngayon yan, nabibitin. Pero kumikita ka. Yun ang punto ron kumikita ka. Hindi yan palugi ka, idadamay mo pa yung ibang tao para mag-invest sa'yo tapos itatakbo mo pera. 'Di ba? Ang daming gumagawa ng ganyan para hindi kayo masibat, para wala kayong sakit ng ulo, umpisa pa lang, naka-DTI ka, transition mo papuntang SEC. Pag naka-DTI ka, yung tin mo siyang tin din ng negosyo. Pag naka-SEC ka, yung tin mo hiwalay yun sa tin ng negosyo, so wala kayong problema. Ibang entity yan, considered na ibang entity kapag naka-SEC ka. So ngayon, nangahabulin yung kumpanya, hindi ikaw. Na pwede pa rin umabot sa'yo, pero ang dami ninyo. 'Di ba? Ganon yun. Secured ka kapag ka naka-SEC ka. Versus yung naka-DTI ka lang, takina, yayariin ka talaga dyan. Yayariin ka talaga. Ako, diretsahan lang. Makipag-usap ka ng maayos. Tapos sabihin mo na lang na yung sitwasyon, nalugi, pakita mo ngayon lahat ng libreta. Ganon. File ka ng bankruptcy. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Brown Notenko. Last question siguro. Ay, di pa ito pang last question, sir. Okay, sige. Tanong po ito galing kay Brown Otenko. Boss, kanina Brown Notenko. Hindi mo narinig kaso ulit. Ulit mo. Ulit. Ano sabi? Brown Notenko. Sige, go. Ano sabi ni Brown Notenko? Boss Chi, ask ko lang po, idol po kita simula noon pa. Tanong ko lang po, may asawa po ako ngayon at nagkakalabuan kami at may relasyon po kami ng kapatid niya. Itutuloy ko pa ba relasyon namin kahit alam ko magkakahiwalay naman na kami at may tutuloy na namin relasyon namin? Ay, nako. Pilipinas. There's fucking 8 billion of us. Kalahati doon lalaki, kalahati doon babae. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, yung kapatid pa ng asawa mo, yung putang inang trip mo. Ang pangit ng trip mo, Brad. Ang pangit ng trip mo. Tanginang yan. Napakapangit ng Brown Oten ko. Nasabi ko sa inyo. Gusto mo ng diretso? Sasakit lang ang olo ng oten mo dyan. Living rin. Sakit lang ang olo mo dyan. Diretsan. Huwag mo nang, tangina, kumuha ka na nga ng batong ipapalo mo sa ulo mo nung inasawa mo yung asawa mo. Kumuha ka ng isa pang batong ipapalo mo sa ulo mo na magkamukha rin. Pinalo mo ulit sa ulo mo, magkapatid pa. Magkapatid, pinalo mo sa ulo mo, di parang bong, butang inang yan. Ginonggong mo yung sarili mo, parang pompyang, no? Pabong! Alam mo nang ganun yung ugali nung isa, ginawa mo pa isa pa, di ganun din ang ugali nun. Diba, isa lang ang puno niyan Ano ba naman, pambira ka naman talaga naman. Gusto mo ng diretso? Kumalas ka na dun sa dalawa para di sumakit ang ulo mo. Kasi kahit jowain mo pa yung isa, maliban na lang kung ilalayo mo yan, na mukhang wala ka rin namang kapasidad para ilayo yan kasi hindi nga kayo lumayo Diba? Andun kayo kung saan nandun din yung kapatid. Pero kung ilalayo mo yan, baka gumana. Huwag nga lang magkakross yung path ng dalawang magkapatid, pinagsabong mo pa yung magkapatid. Tinuhog mo. Baka gumana pag inilayo mo. Pero ako, diretsahan, Brad, hiwalayan mo na lang yung buong pamilya na yan. Manahimik ka muna. Yang oten mong Brown, itigil mo muna. Itikong mo muna yan. Patahimikin mo muna, Brad. Ikalma mo oten mo. Ikalma mo. Masyadong malikot. Ngayon lang nag-gets si Gil. Ngayon lang nag-gets si Gil. Okay. Patahimikin mo muna oten mo. Tapos, ayusin mo muna sarili mo. Bakit? Kasi, you attract who you are.
Birds of the same feather flocks together. Ano ibig sabihin? Kung ano level mo, ganun din yung makukuha mo. Pag masakit ka sa ulo, masakit din sa ulo makukuha mo. Parehas lang kayo. Ayusin mo muna sarili mo. Pag medyo ayos-ayos ka na, tsaka kaya makakakuha. Matino din katulad mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi po Last na, ni... last. Hindi, pero sabi ni Junriel Limbaga, Boss Chi, mag-iingat ka dyan, baka tumumba ka. Hindi, paano tutumba? Nasa likod ako ng ano. Mauna munang tumumba tong mga nandito bago ko. Tiba ito. Parang kala mo hindi ako nadapa kahapon no? Kala mo hindi ako na-budgets kanina no? Yung ano, yung, tapos ending na late ako rito. Ayaw gumana Sige, go, next question. Ayan. Ay, baka tumumba daw. Nandito po kami sa mahabang parang Barangay Hall, Angono, Rizal. Ulitin ko, mahabang parang, say it with me, mahabang parang Barangay Hall, Angono, Rizal. Nandito po kami mula Lunes hanggang Linggo, mula alas 6 hanggang alas 3 ng madaling araw. Sige, go. Baka tumumba. Sige. May ambulansya rito eh. Mayala, dami ng tao rito. Tatayo ako nitong mga to. Okay, go. Tanong po ito galing kay John Tirador. Boss G, question lang po. Ano po ba ang tunay na meaning na sinasabi mong hindi lahat para sa negosyo? Kasi gusto ko mang negosyo pero di ko maintindihan ibig mong sabihin doon. Uuriratin mo sarili mo. Tama nga naman. Minsan kasi may mga pagkakataon kasi lahat tayo may gusto. Pero hindi naman automatic na dahil may gusto tayo, automatic lapat kagad sa atin. Halimbawa, so maging basketball player, pero ka-height kita 5'5". Pwede. Pero, alam mong sobrang baba ng tsansa. Ay, paano kung ka-height ka ni Rizal, 5 flat? Basketball player ka? Diba? Ganun yung konsepto. Kailangan alamin mo muna kung lapat ba sa'yo yung sistema ng pagnenegosyo. Halimbawa, kailangan mo kasi ng maraming skills yan bago ka magnegosyo. Bago ka magnego-negosyantihan. Kasi ang dami sa Pilipinas gusto magnego-negosyantihan Ang ginagawa nila, didikit sa mga negosyante, akala nila makukuha nila lahat dun. Without considering na kailangan, ungkatin mo muna sarili mo. Alamin mo muna sa sarili mo. Yung financial management mo ba? Maayos? Bakit? Kasi pag ninegosyo, may kinalaman sa pera yan. Yung iba ang gusto magnego-negosyantihan, nakala nila papaldo sila sa pera sa pagnenegosyo. Na pag nagsimula sila ng negosyo, putang ina, lahat ng tao kino-congratulate sila. Congratulations! Ang layo ng pinagkaiba ng negosyanteng kumikita sa negosyanteng palugi. Ang layo ng pinagkaiba niyan. Nung negosyanteng kumikita at saka nagne-negosyantihan lang, palugi pala. Tangina, ang dami kong kakilalang negosyantihan, tumakbo pa ng 2 taon. Tapos ang naging ending, lugi pa din. Akala ko kasi nung iba, OFW ka, uwi ka sa Pilipinas, akala nung iba, pag OFW ka, may pera ka, may puhunan ka na. Akala nung iba, mag-sign up ka lang sa mga courses ng mga hindot sa social media, biglang boom, negosyante na ako. Tanginang yan. Hindi ganun yan, tanga. Hindi ganun yan. Pag hindi ka pa nakakaipon, huwag ka muna magnego-negosyantihan. Bobo ka pa. Diba? Tangina, dun nga lang sa sweldo mo, hindi ka nakakaipon Diba? Sweldo mo pa lang. Partida, empleyado ka pa lang nun Paano pa pag kumuha ka ng empleyado, tapos ikaw bobo ka pa? Diba? Ganon yun. Alamin mo muna kung pang negosyante ka ba. Bakit? Ang daming factors to consider. Una, yung financial management mo ba maayos? O baka bulagsa ka sa pera, ini-scatter mo pag kumikita ka ng konti? Empleyado ka pa lang diba? Ayusin mo muna. Pangalawa, tignan mo rin, may people skills ka ba? Marunong ka ba mag-handle ng tao? O baka nilalayasan ka ng tao mo mayat maya? O baka hindi ka sinusunod, binabastos ka. Hindi nga lumalayas, pero binabastos ka. Wala ka people skills diba? Tapos, tignan mo rin, may sapat ka bang puhunan? Nakakaipon ka nga. Pero, baka naman yung pangrenta mo, 3 buwan lang. Tapos, hindi ka pa kumikita, naubos na agad na pera mo. Kailangan mo i-consider yun. Pangapat,
gaano katigas ang mukha mo para pumunta sa kalsada at magbenta. Kasi yung iba, puta, 20 mil lang yung pera nila. Gusto nila, nasa bahay sila, papindot-pindot lang. Ayaw lumalabas, ayaw nakikipag-usap sa mga tao, ayaw nagbebenta. Gaano kagaling ang sales skills mo? Gaano kagaling ang marketing skills mo? Kahit gaano kasarap ang produkto mo, kung hindi naman alam ng tao na may produkto ka pala, sino pagtsatsagang bumili? Diba? Tapos, sobrang tindi mo nga, sobrang sarap nga ng produkto mo. Ang lupit mo mag-marketing, pero hindi ka marunong ng sales, hindi ka marunong magbenta. Nalalaman lang ng tao na nag-i-exist yung bla-bla mo, pero hindi mo alam kung paano mo i-close yung deal. Uubra ba yun? Hindi ka nakakabenta? Alam lang ng tao nag-i-exist ka, pero hindi alam ng tao kung ano gagawin nila dahil nag-i-exist ka. Hindi ka marunong magbenta eh. Diba? Alamin mo muna sarili mo. Kilalanin mo muna sarili mo. Ako, ito suggestion ko. Ungkatin mo muna ang sarili mo. Kung umuubra ka bilang empleyado, baka umubra ka bilang negosyante. Baka. Pero kung pag-i-empleyado pa nga lang, hindi ka na gumagana, putang ina, anong assurance ngayon na magiging negosyante ka? Eh, pag-empleyado pa nga lang, hindi ka na gumagana eh. Lahat ng pera mo napupunta sa misis mo. Lahat ng pera mo napupunta sa kabit mo. Kay Maris. Ay, sorry. Wala man ako apelido eh. Lahat ng pera mo napupunta kay Shopee. Kay Scatter. Diba? Kailangan mo i-consider yun. Okay, Franklin. Uy. Diba? Pilipinas, huwag kang tanga. Hindi dahil nag-sign up ka sa mga courses, automatic ka, agad kikita ka. Simple konsepto. Alamin mo muna ang sarili mo kung pang negosyo ka ba, o pang empleyado ka, o pang freelancing ka. Ang daming factors to consider. Hindi automatic na dahil lang may pera at may puhunan ka, pang negosyo ka na kagad. Ang gawin mo ito, para malaman mo kung pang negosyo ka, ito gagana. Hindi mo alam kung ano-ano yung mga skills na kailangan sa negosyo. Empleyado ka o freelancer ka. Halimbawa, katulad ni brother, angkas. Gusto mo mag-transition ngayon papunta sa pagnenegosyo. Patsi lang, halagang 5,000. Testing mo lang muna. Pag gumana, pwede ka naman magdagdag ng puhunan. Pag hindi gumana, o edi subukan mo uli. Tapos subukan mo uli. Pa 5,000 lang, 10,000 lang. Hindi pwedeng lahat ng ipon mo ibinugsak mo ngayon sa isang negosyo, tapos hindi gagana yun. Ang gagana, patsi-patsi. Siguro naman sa 20 beses mong nagsusubok, tapos nalulugi, baka naman alam mo na kung hindi kang pagnegosyo pag gaganon, diba? Tangina, diba? Lahat ng pera mo binibigay mo sa nanay mo, diba? Tapos hinaharatsyada lang nila. Oh, ganun. Yun. Para indicator, hindi mo alam kung ano-ano mga indicator kung pang negosyo ka ba. Subukan mo, pero barya-barya lang. Gaya nga ng sabi sa jeep, barya-barya lang sa umaga. Yun ang sagot ko rin. Maraming salamat sa inyo, Pilipinas. Nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo. Medyo nahihiya pa sila sa harap ng camera. Mahihayin ang aking mga kasama. Pero maraming salamat sa pagbisita. Gawin muna kayo rito sa live. Dali. Gawin muna kayo sa live. Project 1M, Pilipinas. Sumabay ka na. Hihi!